Ako si Tala, 25 taong gulang at 2 linggo ang nakalilipas. Muntik na akong mamatay ng mag-isa sa aking apartment habang ang buong pamilya ko ay nagdiriwang ng kaarawan ng aking kakambal. Isang handaan na hindi ako imbitado. Nang tanungin ako ng paramedic para sa aking emergency contact, natawa ako. Wala ako niyon. Ngunit tiningnan niya ako nang may pagtataka at sinabi, "Ma'am, ang kapatid niyo po ang tumawag sa amin." At may ibang-iba siyang sinabi. Ang pangungusap na yon ang nagpabago sa lahat. Dahil ang sinabi ni Hiraya sa kanila ay hindi lang basta iba. Isa itong kasinungalingan na idinisa nyo para matiyak na hindi na ako magigising pa para magsabi ng totoo. Bago ko kayo dalhin sa kung paano ito nagsimula, paki-like at subscribe muna kung ang kwentong ito ay tumitimo sa inyo. Mag-iwan din kayo ng komento. Saan kayo nanonood at anong oras na dyan? Ngayon, ibabalik ko kayo sa 4 na linggo bago ang insidente, ang araw na natumba ang aking lola. Dumating ang tawag bandang 2:47 ng hapon, araw ng Martes. Nag-aayos ako ng mga libro sa pambatang seksyon ng pampublikong aklatan ng Maynila nang mag-vibrate ang phone ko. Hindi nakarehistrong numero. Muntik ko na itong balewalain. Miss Tala, ito po ang St. Jude Medical Center. Ang lola nyo, si Lola Elenita, ay sinugod dito ng ambulansya. Na-stroke po siya. Parang umikot ang mundo ko. Hindi ko na matandaan kung paano ko kinuha ang gamit ko o kung paano ako nagmaneho. Ang natatandaan ko lang ay ang pagtakbo sa mapuputing pasilyo ng ospital hanggang sa mahanap ko ang kwarto niya. Napakaliit tingnan ni Lola sa kama. Maraming tubo, maingay ang mga monitor. Ang kanyang pilak na buhok ay nakakalat sa unan na parang isang korona na nakuha niya pagkatapos ng 78 taon ng kabutihan. Hinila ko ang upuan at hinawakan ng kamay niya. Malamig ito. Hinawakan ko pa rin. Siya lang ang tanging taong laging humahawak sa kamay ko. Tuwing linggo sa nakalipas na 6 na taon, nagmamaneho ako ng 40 minuto papunta sa bahay niya sa probinsya. Gagawa kami ng kakanin o cookies. Magkukwento siya tungkol kay Lolo. Itatanong niya kung kumakain ba ako ng maayos, kung natutulog ba ako, kung nabubuhay ba ako ng masaya. Kamukha mo siya, lagi niyang sinasabi. Tahimik kang magmahal, Tala, pero malalim. Huwag mong hayaang sabihin ng iba na kahinaan yon. Ang nanay ko ay hindi kailanman bumisita. Masyadong abala. Si Hiraya ay hindi rin bumisita. Masyadong importante. Pero ako, pumupunta ako linggo-linggo. Lumitaw ang doktor sa pintuan. Bata, pagod, may hawak na clipboard. Stable na siya sa ngayon, sabi niya. Pero nasa coma siya. Hindi namin alam kung kailan o kung magigising pa siya. Tumanggu ako, hindi makapagsalita. May pamilya ba kaming dapat tawagan? Ako na po ang tatawag. Umupo ako doon ng mag-isa sa loob ng 30 minuto bago dumating ang iba. 30 minuto ng paghawak sa kamay niya, ibinubulong na narito ako, na hindi siya nag-iisa. Hindi ko alam noon na ako pala ang hahantong na mag-isa. Ang tulog ng heels ang nagpahayag sa pagdating ng nanay ko bago ko pa siya makita. Pumasok si Doña Victorina sa kwarto na parang pag-aari niyang ospital. Mamahaling bag, perpektong ayos ng buhok, at mukhang nag-practice ng ekspresyong nag-aalalang anak. Nakabuntot si Hiraya, may hawak na phone, abala sa pag-text. Ang kakambal ko, parehong mukha, parehong kaarawan, pero magkaibang buhay. Huling pumasok ang tatay ko, si Greggy, tahimik gaya ng dati.
Tiningnan niya ako sandali, sabay iwas ng tingin. Kanina ka pa ba rito? Hindi ako niyakap ni nanay. Hindi tinanong kung ayos lang ako. Mga 30 minuto na po. Lumakad siya lampas sa akin patungo sa tabi ng kama ni Lola. Pinag-aralan ng mga monitor na parang naiintindihan niya ang mga ito. May sinabi na ba ang doktor tungkol sa tsansa niya? Nasa coma siya. Hindi nila alam kung kailan siya magigising. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Hiraya mula sa kanyang phone. Oh, nandito ka pala. Akala ko masyado kang mayabang para pumunta rito. Ang mga salita ay parang sampal na ibinigay ng may matamis na ngiti. Siyempre, espesyalidad ni Hiraya iyon. Ayos lang ako. Talaga ba? Itinagilid niya ang ulo niya. Mukha kang pagod, maputla. Dapat mas inaalagaan mo ang sarili mo. Pinutol ni nanay ang sasabihin ko. Tala, ibili mo muna kami ng kape. Kailangan namin makausap ang doktor ng pribado. Tumayo ako sandali. Naghihintay na magsalita si tatay. Hindi siya kumibo, kaya umalis ako. Pero hindi ako lumayo. Huminto ako sa labas ng pinto, nagpanggap na tinitingnan ang phone ko. Sa siwang ng pinto, narinig ko ang boses ni nanay. Mababa, apurado. May nabanggit ba siya tungkol sa testamento niya? Nanlamig ang dugo ko. Nakahiga doon si Lola, posibleng mamamatay, at ang unang inaalala ni nanay ay pera. Naglakad ako papunta sa kantina nang nanginghinig ang mga binti. Hindi ko alam noon, pero ang tanong na iyon ang magiging mitsa ng lahat. Ang apartment ko ng gabing yun ay parang mas maliit kaysa sa dati. Isang kwarto, kusinang kasing liit ng aparador. Pinalamutian ko ito ng mga gamit mula sa ukay-ukay at mga halaman na kinakausap ko kapag nalulungkot ako. Ang kondo ni Hiraya sa BGC ay may malalaking bintana at may security guard na kilala ang pangalan niya. Umupo ako sa lumakong sopa habang nakatitig sa phone. Aktibo ang family group chat sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan. Nag-type si nanay. Family meeting bukas, 10:00 ng umaga sa bahay ko, tungkol sa pag-aalaga kay Lola. Sumunod si Hiraya. Nandoon ako. Kinansela ko na ang schedule ko. Walang nantanong kung ayos ba ang oras sa akin. Walang gumagawa niyon kailanman. Nag-scroll ako paitaas sa mga lumang mensahe. Buwan ng katahimikan. Pagkatapos ay mga larawan paminsan-minsan ng mga tagumpay ni Hiraya. Ang kanyang promosyon, ang kanyang boyfriend, ang kanyang mga out-of-town trips. Wala ako sa kahit alin doon. Binuksan ko ang drawer ng aking nightstand kung saan nakatago ang mahahalagang bagay. Ang aking passport, birth certificate at isang sulat. Ang sobre ay medyo madilaw na. Ang sulat kamay ay nanginghinig. Ibinigay ito sa akin ni Lola 3 taon na ang nakalilipas sa isa sa mga pagbisita ko sa linggo. Itago mo itong mabuti, sabi niya. Balang araw kapag wala na ako, isang lalaking nagngangalang Attorney Benitez ang hahanap sa iyo. Siya ang abogado ko. Ipapaliwanag niya ang lahat. Tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin. Ngumiti lang siya at ibinahin ang usapan. Hindi na ako nagtanong pa. Siguro dapat ay ginawa ko. Binasa ko muli ang sulat na yon, naghahanap ng pahiwatig. Aking mahal na Tala, kung binabasa mo ito, malamang na naging komplikado na ang mga bagay-bagay. Gusto kong malaman mo na nakikita-kita. Noon pa man ay nakikita na kita at tiniyak ko na aalagaan ka anuman ang gawin ng iyong ina. Magtiwala ka kay Attorney Benitez. Alam niya ang katotohanan. Nagmamahal, Lola. Maingat ko itong itinupe at ibinalik. Sino si Attorney Benitez?
At anong katotohanan ang itinatago ni Lola? Dumating ako sa bahay ni Nanay eksaktong 10:00 ng umaga. Ang sala ay nakaayos na parang hukuman. Si Nanay sa armchair, ang kanyang trono. Si Hiraya sa love seat, naka-cross legs, may hawak na kape. Si Tatay sa sulok, hindi mahagip ng tingin gaya ng dati. Umupo ako sa tanging bakanting upuan. Isang kahoy na silya mula sa dining table na mukhang sadyang inilagay doon. Hindi komportable. Sadyang ganoon siguro. Ngayong narito na tayong lahat, panimula ni Nanay. Kailangang pag-usapan ang pag-aalaga kay Lola. Nagtatanong ang ospital tungkol sa medical proxy. Kaya ko pong gawin yun, sabi ko. Binibisita ko siya linggo-linggo. Kilala ko ang mga doktor niya, ang mga gamot niya. Hindi na kailangan yan. Ang ngiti ni Nanay ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nagdesisyon na kami na si Hiraya ang magiging medical proxy. Mas stable siya. Tumango si Hiraya na parang natural lang ito. May flexible schedule ako. At sa totoo lang Tala, halos hindi mo nga kayang alagaan ang sarili mo dahil sa mga allergy mo. Walang kinalaman ang allergy ko sa... Naalala mo ba noong nakaraang Noche Buena? Ang boses ni Hiraya ay puno ng peking pag-aalala. Nagkaroon ka ng reaksyon at nasira ang hapunan. Kinailangang umalis ng maaga ng lahat. Nakakain ako ng isang bagay na hindi ko alam na may lamang mani. Hindi yun ang punto, putol ni Nanay. Kailangan natin ng taong maasahan. Desidido na kami. Tiningnan ko si Tatay. Nakatitig lang siya sa sapatos niya. Sige. Ang salita ay parang abo sa aking bibig. Mabuti. Tapos na ang pulong. At ang birthday party ni Hiraya ay sa susunod na Sabado. Maliit lang ito. Pamilya lang. Naghintay ako. Wala. Nakipagtitigan si Hiraya sa akin at numisi ng bahagya. Sapat na para mainis ako. Paano naman ang birthday ko? Tanong ko. Parehong araw yon. Iwinasiwas ni Nanay ang kanyang kamay. Hindi ka naman mahilig sa party. Lahat ng pagkaing naroon ay hindi mo makakain. Mas madali na ang ganito. Nagmaneho ako pa uwi sa gitna ng katahimikan. 25 taon na palagi akong huli sa listahan. 25 taon na ako ang itinuturing na mahirap kasama. Pagod na ako. Pagod na pagod. Pero hindi ko pa alam na ang pagkapagod ang pinakamaliit sa aking mga problema. Dumating ang isang package noong Biyernes ng gabi. Nagluluto ako ng hapunan. Inihaw na manok at pinasingaw ang gulay. Walang anumang pwedeng mag-trigger ng reaksyon. Nang tumunog ang doorbell. Walang tao roon. Isang kulay rosas na kahon lang sa tapat ng pinto na may pilak na laso. Ipinasa ko ito. Nagtataka. Tiningnan ko ang card. Happy 25th, sis. Pasensya na kung naging maelap ako nitong mga huling araw. Heto ang matamis para sa'yo. Enjoy your day tomorrow, Hiraya. Ang unang instinct ko ay itapon ito. Pero binuksan ko pa rin ang kahon. Cupcakes, 6 na piraso. Maganda ang pagkakadekorasyon ng vanilla frosting at mga bulaklak na pwedeng kainin. Mukhang mahal at gawa ng profesional. Ang tatak ay Tamang Tamis Bakery, ang nut-free na lugar na nabanggit kong gusto ko ilang taon na ang nakalilipas. Ang tanging bakery na pinagkakatiwalaan ko. Matagal ko silang tinitigan. Ang bahagi ng isip ko, ang logical na bahagi, ay sumisigaw na kahina-hinala ito. Hindi kailanman humingi ng paumanhin si Hiraya sa kahit ano. Bakit na yun? Pero ang isa pang bahagi, ang bahagi na nakakaalala pa sa amin noon bata pa kami bago nagkaproblema ang lahat. Ang bahaging yun ay bumubulong. Paano kung sumusubok siya?
Paano kung ang hindi pag-imbita sa akin sa party ay ideya lang ni nanay at nakonsensya si Hiraya? Kinamumuhian ko ang bahaging yun ng sarili ko. Ang bahaging nagnanais pa rin na mahalin ako ng kapatid ko. Ipinatong ko ang kahon sa counter. Nagpas siya na matulog na muna. Siguro itatapon ko na lang sila bukas ng umaga. Pero pagdating ng umaga, nanaig ang pangungulila. Siguro ibinaba ko ang cupcake. Nagpas siya na itira na lang para bukas sa aking kaarawan, sa aming kaarawan. Kung hindi ko man maipadiriwang kasama ang pamilya, kahit papaano ay may cake ako. Inilagay ko ang kahon sa kitchen counter at bumalik sa aking boring pero ligtas na hapunan. Pero may bumabagabag sa akin. Kinuha ko muli ang card, tiningnan ang sulat kamay. Ang sulat ni Hiraya ay laging matulis at may tiwala sa sarili, gaya niya. Pero ito ay nanginginig, parang kinakabahan. Baka nagmamadali lang siya nung isinusulat ito, sabi ko sa sarili ko. Kinuha ko ang larawan ng mga cupcakes, balak ko sanang i-post sa Instagram. May pumigil sa akin. Nang gabing yon, nanaginip ako kay Lola. May sinusubukan siyang sabihin sa akin, pero hindi ko siya marinig. Paulit-ulit siyang itinuturo ang kusina ko, ang Nobyembre 14, ang ika-25 kaarawan. Nagising ako sa katahimikan. Walang tawag, walang text, walang happy birthday tala mula sa kahit kanino. Tiningnan ko ang phone ko ng 3 beses bago tinanggap ang katotohanan. Nakalimutan nila. O mas malala pa, hindi nila nakalimutan. Sadyang wala lang silang pakialam. Pagdating ng tanghali, sumuko na ako sa paghihintay. Binuksan ko na lang ang Instagram. Isang malaking pagkakamali. Live na ang story ni Hiraya. 12-12 ng slides, isang malaking tolda sa garden na napapalamutyan ng mga fairy lights, isang 3-tier na cake na may nakasulat na Happy 25th Hiraya sa ginto. May mga 200 bisita. Nakasuot siya ng designer dress, may professional photographer. Sumunod ang post ni nanay. Proud na proud ako sa maganda kong anak, Hiraya. 25 taon ng purong pagpapala. #ProudMom, #BirthdayQueen. Nag-scroll ako sa bawat larawan. Wala ako sa kahit alin doon, hindi man lang nabanggit. Sabi sa caption, kasama ang lahat ng mahal ko sa buhay. At ako, ang kakambal niya, na ipinanganak 7 minuto lang pagkatapos niya, ay wala roon. Umupo ako sa sahig ng kusina ng matagal, humihinga lang. Sinusubukang wag umiyak. Pagkatapos ay nakita ko ang kulay rosas na kahon, ang mga cupcakes. Kumuha ako ng isa, tinusukan ng isang kandila at itinirik ito nang nanginginig ang kamay. Happy birthday sa akin, bulong ko. Humina ang apoy. Hinipan ko ito. Walang pumalakpak. Walang kumanta. Walang nakakaalam. Inalis ko ang balot, kumagat ako. Vanilla, matamis, pero may lasa ng mani sa ilalim. Huminto ako sa pagmuya. Mani? Tiningnan ko ang cupcake. Ang frosting ay medyo magaspang. Mali ang texture. Nagsimulang mangati ang lalamunan ko. Hindi. Idinura ko ang kaya ko. Pero huli na ang lahat. Ang pamilyar na paninikip ay kumakalat na. Namamanhid ang labi ko. Namamaga ang dila ko. Almond flour. Gawa sa almond flour ang mga cupcake. 10 minuto ang lumipas, hindi na ako makahinga. Gumapang ako papunta sa bag ko. EpiPen. Kailangan ko ang EpiPen ko.
Hinalugo ko ang bag, wallet, susi, resibo, bakanteng case. Nakalimutan ko na namang magpa-refill ng reseta. Umiikot na ang paligid. Sumasara na ang daluyan ng hangin ko na parang kamaw. Ang bawat hininga ay isang laban na natatalo ako. Phone. Nasaan ang phone ko? Nahanap ko ito sa counter. Nahulog sa sahig. Kinuha ko. 3 numero lang ang kailangan kong i-dial. 911. Ano po ang emergency nyo? Allergic reaction. Ang boses ko ay paos na. Anaphylaxis. Hindi makahinga. Parating ng tulong, ma'am. Maaari niyo bang sabihin ang address niyo? Nabanggit ko ang kalye ko. Ang numero ng apartment ko. Manatili sa linya. May kasama ba kayo? Wala. Halos hindi lumabas ang salita. Mag-isa lang ako. Emergency contact? Meron ba kaming dapat tawagan? Natawa ako. Lumabas itong parang sipol. Wala po ako nyun. Huminto sandali ang operator. Pagkatapos ay nagbago ang boses niya. Nalilito. Ma'am, nakatanggap na po kami ng tawag tungkol sa inyo. 2 minuto pa lang ang nakakalipas mula sa isang Hiraya Parsons. Umikot ang mundo ko. Ano? Sabi niya, may record ka raw ng pagpapalabis sa mga allergic reaction at ginagawa mo lang ito para sa atensyon. Sinabihan niya kaming huwag masyadong seryosohin. Hindi ko na maproseso, hindi na makapag-isip. Tumawag si Hiraya sa Siyam isa-isa bago pa ako tumawag para sabihing nag-iinarte lang ako. Paano niya nalamang magkakaroon ako ng reaksyon ngayong gabi? Paano niya nalaman? Ang tanong ay umaalingaw-ngaw sa dumidilim kong isipan habang natutumba ako sa sahig ng kusina. Ang cupcake ay nasa tabi ko. Kalahating kinain, mukhang inosente. Ang huling narinig ko bago ako nawalan ng malay ay ang tunog ng sirena. Papunta na sila. Pero sinubukan ni Hiraya na tiyaking hindi sila magmamadali. Ang sarili kong kapatid ay sinubukang hayaan akong mamatay. Nagising ako sa loob ng ambulansya. Fluorescent lights, oxygen mask, at isang matalas na kurot sa aking hita kung saan may nag-iniksyon ng EpiPen. Nandyan na siya. Isang mukha ng lalaki ang luminaw. Kayumangging mga mata, mabait pero seryoso. Name tag, Daniel Mitchell, paramedic. Tinakot mo kami, sabi niya. Sinubukan kong magsalita. Natatakpan ng mask ang lahat. Dahan-dahan lang, sabi niya. Stable ka na ngayon. Malapit na tayo sa ospital. Tumanggo ako. Ipinikit ang mga mata. Pero hindi pa tapos si Daniel. Miss Parsons, kailangan ko kayong tanungin. Ang boses niya ay bumaba. Ang kapatid niyo, si Hiraya, ay tumawag sa Siyam isa-isa 15 minuto bago kayo tumawag. Sinabi niyang mahilig kayong mag-inarte tungkol sa allergy niyo para sa atensyon. Sabi niya, wag daw kaming maniwala agad. Nadramatista ka. Inalis ko ang mask. Hindi yun totoo. Alam ko. Itinaas niya ang isang medical chart. Hindi nagsisinungaling ang vitals mo. Ang oxygen mo ay 82% lang nang mahanap ka namin. Magtatanong ako sa iyo at kailangan mong mag-isip ng mabuti. Alam ba ng kapatid mo ang tungkol sa iyong almond allergy? Hindi ko na kailangang mag-isip. Alam niya yon simula nung 7 taong gulang pa lang kami. Walang sinabi si Daniel, pero ang katahimikan niya ang nagsabi ng lahat. Ang kuwarto sa ospital ay tahimik. Sobrang tahimik.
Iyong uri ng katahimikan na tila humahampas sa iyong tenga at nagpapaalala kung gaano ka talaga nag-iisa. 6 na oras na ako rito. Walang bisita, walang tawag. Ang pamilya ko ay malamang nandoon pa rin sa party ni Hiraya, nagtatagay para sa kalusugan niya, sa tagumpay niya, sa lahat-lahat sa kanya. Samantala, muntik na akong mamatay sa sahig ng aking kusina. Nag-vibrate ang phone ko. Hindi nakarehistrong numero. Muntik ko na itong baliwalain. Gaya ng pagkabaliwala ko sa tawag ng ospital tungkol kay Lola. Pero may nagsasabi sa akin na sagutin ito ngayon. Miss Tala Parsons? Boses ng isang lalaki. Profesional. Opo? Ang pangalan ko ay Ricardo Benitez. Ako ang abogado ng lola mo. Napaupo ako ng mabilis. Napadaing sa IV na humihila sa braso ko. Attorney Benitez mula sa sulat ni Lola. Huminto siya sandali. Sinabi niya sa iyo ang tungkol sa akin. Binigyan niya ako ng sulat 3 taon ang nakalilipas. Sabi niya, hanapin kita kapag dumating ng oras. Dumating ng oras. Ang boses niya ay malumanay pero apurado. Nabalitaan ko ang pagkaka-ospital mo sa isang contact sa St. Jude Medical Center. Nandoon din ang lola mo. Naiintindihan ko. Miss Tala, kailangan nating mag-usap ngayong gabi kung maaari. Hindi ko po kayang umalis dito. Ako ang pupunta sa'yo. Mayroon akong dokumento na inihanda ng lola mo bago siya na-stroke. Hiniling niyang ihatid ko ito ng personal kung may mangyari sa kanya. Huminto siya. O sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Anong klaseng dokumento? Mas gusto kong ipaliwanag ito ng personal. Maaari ba akong dumaan bukas ng umaga? Pumayag ako. Wala na akong ibang magagawa. Pagkatapos ibaba ang tawag, kinuha ko ang sulat ni Lola mula sa bag ko. Laging dala ko ito at binasa ko itong muli. Magtiwala ka kay Attorney Benitez. Alam niya ang katotohanan. Bukas, malalaman ko na rin sa wakas kung ano ang katotohanan iyon. Pero nang gabing yun, nakahiga ako habang nakatitig sa kisame. Nagtataka kung paano nagawa ito ng sarili kong kapatid. At ang mas nakakatakot, kung ano pa ang susunod niyang gagawin. Gusto ko munang huminto rito. Kung naramdaman niyo na ring maging invisible sa sarili niyong pamilya, kung kayo ang laging nakakalimutang imbitahan, ako ang saksi niyo. Hindi pa tapos ang kwento. Ang katotohanan ay malapit nang lumabas sa paraang hindi inaasahan ni Hiraya. Kung tumatagos ito sa inyo, i-click ang subscribe button at sabihin sa akin sa comments. Nakatuklas na ba kayo ng sikreto ng pamilya na nagpabago sa lahat? Ngayon, balik tayo sa nangyari. At nakita kong nanginig ang ngiti ni Hiraya ng saglit lang nang ma-realize niyang hindi ako makikipaglaro sa kanya.